Kamakailan lang ay napanood natin yung privilege speech ni Martin Romualdez. At doon nga sa privilege po niya ay sinasabi niya at inamin nga niya na may alam po siya sa flood control scandal. At doon po sa kanyang privilege speech ay mayroon po siyang pananakot doon po sa kanyang mga kasabwat. Kaya yan po ang nasilip ni Senador Marcolita. Kaya ito po ay mayroong pong banat si Senador Marcolita kay Martin Romualdez. Pangbalita, mga nalalaman ni dating House Speaker Martin Romualdez sa flood control scandal hindi dapat gawing panakot ayon kay Senador Rodante Marcoleta. Si Mar Gabriel sa report. Mar? Pinuna ni Senator Rodante Marcoleta ang ilang impormasyon na ibinunyag kamakailan ni dating House Speaker Martin Romualdez sa inilabas niyang video statement kaugnay sa malawakang katiwalian sa bansa. Sa kanyang privilege speech sa pagbubukas ng sesyon kahapon, sinabi ni Senator Marcoleta na hindi lamang ito simpleng pag-amin na may alam si Romualdez sa issue, kundi pagbabanta rin sa mga personalidad na sangkot sa katiwalian. Sa nasabing video message noong April 21, mariing itinanggi ni Romualdez na siya ang mastermind sa malawakang korupsyon. Tila nagpasaring din ito na kung siya ay babagsak, ay hindi siya papayag na siya lang mag-isa. Git ni Marcoleta, obligasyon ni Romualdez sa taong bayan na isiwalat ang lahat ng kanyang nalalaman sa korupsyon at hindi ito maaaring gamitin bilang panakot o bargaining chip. Hinimok din niya si Romualdez na huwag magpa-victim at huwag ilihis ang usapan sa politika. Ayon sa Senador, ang pangunahing issue ay ang maling paggamit ng pondo ng gobyerno para sa flood control sa ilalim ng kanyang liderato sa Kamara. Iginit pa ni Marcoleta na hindi dapat maging selective ang pagpapanagot sa sinumang politiko o personalidad na sangkot sa flood control scandal. Una na ring nanawagan si Marcoleta sa chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na imbitahan si Romualdez upang magbigay linaw at matukoy ang mga posibleng mastermind at mga kasabwat sa katiwalian. So yan po mga kababayan, yun nga tama po si Senador Marcolita na huwag gamitin na pananakot ang nalalaman niya sa flood control scandal. Sa napansin ko lang ito mga kababayan, itong ginawa ni Martin Romualdez dahil nagpanik nga yung mama doon sa nabalitaan na si Saldico ay nahuli na sa Czech Republic at mismong pinsan pa niya ang magbalita at sinabi din ng DILG Secretary itong magaling na DILG Secretary na si John Vic Remulla na 3 to 4 days ay mapauwi na nila sa bansa si Saldico. Kaya nagpanik ang mama at bigla-bigla nagmawa ng privilege speech. Sinasabi o inaamin niya na may alam siya sa flood control. Doon na rin sa sinabi na pananakot niya sa kanyang mga kasambwat, yung sinabi niya na kung babagsak man siya ay hindi po siya mag-iisa. So, doon pa lang inamin na niya na isa siya sa gumawa ng pagnanakaw sa pira po ng bayan. Kaya hinihintay nga marami po naghihintay na ipatawag sa Blue Ribbon Committee imbestigahan itong si Martin Romualdez. Yun naman din ang sabi ni Ping Lacson na ipatawag itong si Martin Romualdez. Pero tila ba biglang tahimik at ang naging paingay ngayon itong impeachment ni VP Sara. So napansin niyo ba mga kababayan na pagka mayroon pong mga lumabas na isyo sa administrasyon, lalo na itong ang flood control scandal na ito na hindi biro,
ay halos trilyones po, no? Ang pera po ng bayan na nawala dito, na ninakaw nila. Para bang gusto nila na malihis ang mga isyu na ito at hindi na mag-focus ang mga tao sa flood control scandal na ito. Kaya ay ililihis po nila talaga. Ilang bisis na po, di ba? Na may mga gagawin po sila na para bang yung atensyon ng mamamayan ay mawala doon po sa issue itong napakagarapal na corruption na ito sa ng kalipas na mga administrasyon ay hindi po ito nangyari ngayon lamang po, mga kababayan. Kaya hindi po ito makakalimutan ng mamamayang Pilipino. Dahil grabe po. Grabe ang epekto na nangyayari sa kanila po ginawa na ito. Hindi lamang sa atin, kung hindi, mga kababayan, ay pati na rin po ang mga susunod pa na mga henerasyon ay maaapektuhan pa kung hayaan lamang po natin na ganito ang gagawin ng mga nasa gobyerno. Kaya para sa akin, dapat imbestigahan na talaga at dapat mag-concentrate po ang gobyerno dito dahil hindi po biro ang pera na nawala dito. Dapat ito ang prioridad po nila, mga kababayan. Para managot na itong mga tao na nasa likod po nito na malawakan po na korupsyon na ito. Grabe, mga kababayan. Kahit sa ibang bansa po ay halos pinag-uusapan po ito. Ito lamang po, no, sa bansa kung nasaan ako. Marami nga ang nagtatanong sa akin kung sino ba, totoo ba na yung mastermind ay yung mismong Pangulo. Pero hindi po natin masasabi na confirm na ito pong Pangulo po ang mastermind dahil hindi man po naimbestigahan ito at hindi ba po napatunayan, mga kababayan. Yun po ay ang ating mga balita na ito ay galing lamang kay Saldico na siya mismo ang nagsasabi. At siyempre si Saldico, Martin Romualdez at kasama raw nila at ang mastermind nga ay itong si BBM. Diba, mga kababayan? At sa atin po, no, na mga lumabas na mga witness, yung mga si Gutierrez, yung mga Etenbury Marines, ganoon din po, meron din pong nabanggit din po ang pangalan, no, ng ating pong Pangulo. Pero siyempre ay dahil hindi pa nga ito na patunayan, hindi po natin masabi na talagang siya na nga. Pero malakas na po ang duda ng mamamayan na ito talagang si BBM ang pinaka-mastermind dito. Kaya kung magsalita lamang itong si Martin Romualdez na yan din ang gusto ni Senador Marcolita dahil siya na rin ang nagsasabi na alam niya kung sino po ang mastermind dito. So dapat magsalita na po siya, no, mga kababayan, para matapos na po ang hinihintay po ng mamamayan na malalaman at mapanagot yung po mga talagang gumawa po ng korupsyon na ito. So kaya po, mga kababayan, sang-ayon ba kayo kay
Senador Marcolita na dapat ay magsalita na itong si Martin Romualdez. Para sa akin, sangayon po ako para malaman po natin talaga kung sino ang talagang mastermind. So, ayan po mga kabayan. Comment na lang sa ating comment section kung anong po yung mga komento patungkol nga dito. At siya po sa next video ko. Maraming salamat po.